Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about pulpolitika ng ating bansa. So ang video to ay mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na niyanig ang Senado. Grabe, PBBM naiyak si Bato, kulong ang hatol ng Korte Suprema? Question mark, kakapasok lang. So, yan yung panonorin natin, men. Tingnan natin kung ano yung naka-upload sa video to. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan nun natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, niyanig ang Senado. Grabe. PBBM naiyak si Bato, kulong ang hatol ng Korte Suprema? Question mark. So kakapasok lang. So yun, again, panonorin natin to. Kayo na lang bahalang humusga. And then yun, manunod lang tayo. So again, Boss Balita TV, Pilipino Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Korte Suprema. Kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Pero sir, tama. Clear mo ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka. Very clear na hindi naman na hinihingi ang... Hindi ka naman pala abogado eh. So bakit pa? Ang surrender. Ang hiningi lang is extradition. With a view to extradition. Yung nga ho, sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong Duterte? Bakit? Sinurinder kasi nang-aaway eh. Well, based naman din sa comment ng mga kababayan natin about dito, naaway nyo kasi, di ba? Di nyo rin masisisi. So, siguro yung time na makakaganti kayo, wala na after after administration of PBBM pa. Di ba? Pero sa ngayon, wala kayong ibang magagawa kundi harapin nyo yung ICC, especially si Senator Bato. So I think parang yung kasi dito, yung appearance ni Senator Bato dito, kasi syempre alam naman natin na usap-usapan na isusunod si Senator Bato, di ba? So syempre kung ikaw din yung nasa katayuan ni Bato, parang aaralin mo na rin yan, di ba? Or parang kikwestiyonin mo kung bakit may mga ganito ba? Kasi parang siya yung isusunod eh. Di ba? So yan, parang defense mechanism yan Senator Bato. Hindi pa natin sinurinder. Bakit pala kasi yung sinasabi ng batas may surrender. May surrender. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Nako. Ay, nako. Tama naman. The law may be harsh, but that is the law. Dito umiiyak yung yung mga DDS. Kasi para sa kanila kasi, bakit pagbabayaran ni FPRD yung yung mga extrajudicial killings na yan? 'Di ba? Human rights, mas kawawa yung mga victim. Well, para sa inyo, 'di ba? Kung para sa inyo, kawawa yung mabibiktima nung mga na-ishiki na yon, na para sa inyo mga gumaganon, kawawa yung possible na ma-RAPE nila, 'di ba? Is komento or opinion nyo yan, 'di ba? Kung para sa inyo mas matimbang yung buhay ng mga ma-RAPE, 'di ba? Is okay lang sa inyo na pagtsutyuguin yung mga gumagamit na tao. Diba? Opinion nyo yan. Especially, yan yung plataforma ng idolo nyo. Pero meron tayong batas eh. Which is, yung batas natin, no one is above the law. Kahit sino ka pa, kahit most loved person ka pa, kung may sinusuway kang batas, pagbabayaran mo yan. Ganun lang. Masakit talaga yung katotohanan. Masakit talaga yung batas. 'Di ba? Pero yan yung yan yung babalanse sa lahat eh. Naman ito, sir, extradition lang ang bakit tayo pinilit na surrender? Bakit pa natin surrender? Mr. Senator, sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Department of Justice Boen Remulla nagsalita na. Binira si Senator Bato, kulong ang hatol sa Korte Suprema. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pinaiyak ni Remulla si Bato matapos umamin siya. Sasabihin niyo naman na literal na iyak ka. Well, yung pagrarant-rant na yan, men, consider na yan as iyak eh, di ba? Parang ginagamit siya na some kind figure of speech din. Di ba? Na parang, well, si Robin, ewan ko kung umiyak talaga siya doon na parang, kita nyo, sobrang tanda na yung tao. Di ba? Ewan ko kung literal siya na umiyak, pero yung asta ni Senator Robin na parang, grabe naman yun, sir, sobrang tanda na yung tao, nakipaglaban yun sa mga komunista.
iyak na ang term nun. Diba? Kumbaga, kapag ka magre-react ka, kapag ka magrarant ka, iyakin ka. Something like that ba? Na parang hindi kasi hindi kasi bagay sa mga katayuan nila kasi sila nga yung may ginawa, diba? Na parang yun nga, parang sa ngayon, ang awkward na parang naghahanap sila ng human rights. Tapos dati naman nung nasa administrasyon pa sila, wala naman silang paki sa human rights. 'Di ba? So in short, nung time nila, wala silang paki sa human rights. Ang tingin nila sa mga tao na umaaray sa ginagawa nila na yung mga maka-human rights. Ang tingin nila doon, iyakin kayo masyado, huwag kayong umiyak. 'Di ba? Mga dick-ass to eh. 'Di ba? Mga gumaganon to eh. So ngayon naman, since sila yung parang nakaramdam sila na hindi sila nakakatanggap ng human rights, sila naman yung umiiyak. 'Di ba? Wala lang, weird lang. Nag-surrender kay Duterte sa ICC. Natakot kasi baka susunod na isusurrender niya na din si Bato. Grabe Yun nagsalita lang. na si Department of Justice. Di ba? Yun lang. Kasi syempre, nakalista naman na yan. I think buong Pilipinas alam na yan na parang si Senator Bato, hindi na talaga tayo magugulat kapag dumating yung araw na yun. Di ba? Kumbaga, si Senator Bato ngayon, parati ng ganyan. Di ba? Tumitingin sa balikat niya. Justice Bowen Remulla. Binira si Senator Bato, kulong ang hatol sa Korte Suprema. Tara panoorin natin. Binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair. Yes, Can I interject? Senator De La Rosa, please. May I know from the good secretary, saan kayo nagkakuha ng information na yun? Na yung mga Ganun po kasi civilians ang- binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga akusado. Saan po kayo nagkakuha ng information na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Yun po yung alam ko. Talagang I'm asking about yung sinabi mo kanina. natural. Sinusubukan daw ng ICC na kausapin muna yung mga akusado, like for example sila FPRD, 'di ba? Sinubukan daw, tapos nagtanong si Bato, saan mo naman nakuha yan? So parang I think hindi kumbinsido si Bato. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Po yan nakalakaran, kasi kahit anong korte po, ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. I was not, Senator Bato, nakalista ka. Binigyan ka ba ng pagkakataon noong nakaraang 7 taon na sumagot sa anumang aligasyon? meron nag-communicate sa opisina ko. Anak ng teteng, oh. Nagtatanong ka pa. Meron naman pala. Sinubukan ka naman pala. Ang problema kasi sa kanila, men, nagugulat na lang sila na bigla na lang silang binibira or pinupull out or ini-extradite. Diba? Nagugulat na lang sila na binibigla sila. Pero ang totoo naman daw pala, nag-reach out muna sa kanila. Like, oy, ano masasabi mo dito? Pwede ka ba naming imbitahan? Ni-reach out sila, kaso lang, hindi nila pinapansin. Tapos ngayon, magugulat sila. E di sana kung inano nila, tawag siyan, binigyan nila ng pagkakataon or hinarap man lang nila or pinakinggan muna nila, at least makapaghanda pa sila. 'Di ba? Magagawa nila ng mga legal remedies. 'Di ba? Na parang, uy, anong pang-counter ko dito? Alam ko na yung iano nila sa akin. Para hindi magkakagulatan. Kasi kapag ka magkakagulatan na, bigla na lang kayo, bakit nasan yung human rights ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Senator Bato talaga ako. Gusto akong kausapin. So that's it. Hanggang doon lang. Siguro. Kinausap niyo ba ho? Kasi kung kinausap niyo, marahil ay sinabi na sa inyo yung nais nila sabihin. Bakit ko kausapin? Diba? Ngayon, sige, given na hindi mo kakausapin, pero wag kang magugulat na, uy, bakit hindi mo na nag-reach out sa akin to? Bakit bigla-bigla na lang akong hinuli? Nagugulat ka pa. Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, from DOJ. Ilang beses mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na-recognize. Ako pa, i-recognize ko na ako mismo ang... Pwede din kasing hindi nila ni-recognize dati kasi yun nga, friend ba naman kayo eh. Di ba? Wala. Kayo din kasi. Away kayo ng away eh. kinakasuhan? Meron Kayo na, po kasi- gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi nyo na-recognize. Bakit ako pa mag-recognize? Meron po kasing residual powers ang ICC. Yun po Sabi yung... ninyo, isang taon lang yung residual power. Oho, So, pero bakit yung 2019 to yung buong 2020, ano ho, parang bilang yung yun? buong panahon na dumaan mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa ating mga citizen. Ngunit katapos nun, nawala na ho yung itong hindi na ho natin maaring kilalanin sapagkat umatras po tayo sa pamagitan sa ICC
nung ilatras po ni President Duterte noong 2017 na naging effective lamang noong 2018. Di ba? Madam Chair, if Sobrang tagal na. Ewan ko sa inyo. I may. Yes, Senator Bato. Siguro, Secretary Remulla, you are aware about yung dalawang dissenting opinion na sinabi ng dalawang miyembro ng pre-trial chamber ng ICC na nagsasabi na yung jurisdiction, about temporal jurisdiction, ang magti-trigger lamang ng investigation is yung paghihingi ng pag-request ng permission ng prosecutor to the ICC. At ito'y ginawa nila 2 years after nag-effect yung ating withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan 2 years. Kaya nga dalawang dissenting opinion yun eh. So sana, kung kaya tayo, if you want to interpret itong mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it in favor of our people. Tao natin ito eh. Hindi. I think yung gustong mangyari ninyo, ay ano nyo na papabor sa inyo. Diba? My goodness. Paano ano pa na tao natin to people? Dati nga, kayo nga yung utak sa sa grabbing or mass killings. People din natin yun. Inaano nyo ba yung people natin? Diba? Sobrang proud pa kayo. Tsugiin ko yan. Diba? Encourage them to fight. Tao natin yun, no? Tapos i-encourage nyo to fight. Hindi nyo binibigyan ng human rights. Ang sa inyo lang kapag nakita nyo na, parang lubog pa nga, automatic. Diba? Hindi nyo man lang inano muna na lilitisin muna sa korte. Buti nga si FPRRD, lilitisin muna siya. Hindi siya tinumba na lang bigla doon sa airport. Diba? Nililitis siya. Parang ang weird lang kasi na gamitin nila yung word na to protect our people, our people, our people. Diba? Bakit ba yung China winawater cannon yung mga Coast Guard natin? People natin yun, naputulan daliri, people natin yun, Pero bakit mas pumapanig pa kayo sa China? Dayuhan yan. Same lang din yan. Kung para sa inyo, dayuhan yung dahig, dayuhan din yung China. Pero bakit hindi namin kayo nakitaan na gigil na gigil din kayo sa China? Diba? Ang weird kapag sa kanila mismo galing yung word na our people. Diba? Our people. Pilipino Cringe. ito. Bakit natin papaboran yung mga foreigner ng mga banyaga na yan? Bakit yung sa China? Bakit si BP Sara up until now wala siyang komento sa China? Na grabe yung pangwawater cannon. Yung isang senador nyo pa. China is a friend. Kaibigan natin yung China, anak ng teteng mo. Banyaga din yun. Tsaka kahit nasabihin naman natin na banyaga yung dahig, ang makikinabang din dyan, mga kababayan din nating mga Pilipino na mga pamilya ng biktima ng EJK. Makikinabang din yung Pilipino doon, Sasabihin bakit doon sa ICC, hindi dito sa Pilipinas. Kasi nga dati, yung pamilya, ayaw nila na mag-file ng case dito sa Pilipinas kasi kayo yung namumuno. Hindi nyo rin sila masisisi kung bakit pumunta sila ng ICC. Isipin nyo, ilang taon din yung inintay nila. Diba? Willing silang mag-intay ng ganun katagal para lang mabigyan talaga ng hostisya. Grabe. Sinabi sila na nga nagsabi. It was the request for to conduct investigation was triggered 2 years after nag-effect yung ating withdrawal. But then again, Madam Chair, I will leave it at that. Please continue. There's still a high level of confusion. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng DOJ, RA 9851, sabi ng Pangulo, commitments to Interpol. Alin na nga ba talaga? Ano yung pangalawa? Sorry? Ang sinabi ng Pangulo, ang nangyari, dahil may commitment o obligasyon tayo sa Interpol. Ang sabi naman po ninyo, RA 9851. Alin ba talaga ang pinagbasehan ng ating diskusyon? Pareho po. Pareho. Opo. Yung ating pong
pagiging miyembro ng Interpol ay Si Senator Raimi, no, hindi niya na lang banatan diretso yung kapatid niya. Di ba? Para wala. Bilib talaga yung yung mga DDS. Ay, nako. yung mapakahalaga. At yung 9851 po yung talagang batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. Pero kung sinabi mo RA 9851, kahit walang diffusion order galing sa Interpol, ang gobyerno pwedeng arestuhin si PRRD, i-turn over sa ICC. Yung ba yung stand ninyo? Kasi nung nakaraang hearing, yun ang sinasabi po ninyo na 9851 to. Opo, kasi meron pong diffusion order na kasama. Kasi Hindi, kahit walang magkatali po sila, ma'am. Hindi, kapag Madam Chair. 9851, kahit walang diffusion order, pwede naman arestuhin, di ba? Meron pong warrant of arrest. Pwede ho. Let us assume that the surrender of PRRD to The Hague by the administration can be done without a warrant from a Philippine court. I-assume muna natin yan. Before the administration can surrender him to the ICC, they actually have to arrest him first. So, itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? Bakit dinadaan pa ni Senator Raimi sa ganyan? I think alam naman na siguro ni Senator Raimi. Diba? Sige, sabihin natin sino nag-aresto kay PRRD. Tapos tatanong niya sino nag-utos. Diba ganun? Siyempre, yung nag-utos, tauhan din ni PBBM. Bakit ginaganyan pa? I think, majority yata ng mga Pilipino alam na kung sino. Diba? Yung nagbigay ng go signal. Kasi di naman talaga natin may tatanggimin. Si PBBM talaga. Ang tanong lang, bakit hindi marekta ni Senator Raimi? Diba? Sasabihin naman, kapatid niya naman kasi, bakit niya pa sinimulan yung ganyan? Diba, kung makatama talaga siya, rektahin niya na yung Pangulo. Ano po, ang authorities po natin ang umaresto in pursuant to the diffusion order and the warrant of arrest issued by the ICC. So, balik na naman tayo. Thus given to the Interpol, the PCTC. Balik na naman tayo sa diffusion order. Wala na naman si RA 9851. Nakakalito po papalit-palit po tayo. Ano ho yan magkatali po sila, hindi ho pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Hindi ko hinihiwalay. Tinatanong ko lang kung alin ba talaga. Kasi magulo yan. Ang dami-dami ninyong pinagbabasehan. Kaya nga Ay, sus. dito ho kasi hindi tayo matatapos sa Naiinis ako pag-uusap dito sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama ay ang Korte Suprema. At kaya nga Tama. Hindi, kahit simple na ayaw lang. po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang tanong ko yung proseso, no? So, siguro... Kaya nga pwede naman silang magreklamo agad, diba? Bakit may pa-Senate hearing pa? Well, mag-election na rin kasi. Pero natatawa lang ako, men, kasi kahit asawa ni FPRD, si Hanilit, sabi naman, hindi ako naniniwala dyan kay Amy, paik-ik nyo na lang yan. Ang sakit nun. Like, sinuka ka na nga ng alyansa. Tapos yung sa team ng mga Duterte, parang hindi ka patanggap. Diba? Pati sila sa Panelo, ayaw din sa'yo. Si Banatbay, ayaw din sa'yo. Pero yun nga, may nabalitaan tayo na parang, may, ewan ko kung collaboration or endorsement, diba, ni BP Sara at Senator Amy kasi parang nagsama sila in one frame with, Direk Darrell Yap. Ewan ko. Kung i-endorso na, parang medyo tayo na, parang nagbunga yung yung Senate hearing niya, di ba? Na makuha yung mga Duterte, something like that. Tanungin natin sa PCTC, who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, gusto lang namin maintindihan step by step, hindi masyadong maliwanag sa amin Madam Chair, ulitin ko po yung aking mga nasabi ng nakaraan. Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga, it arrived at 3 a.m. Tapos ganyan, paulit-ulit lang. Sinabi naman ni Sir, ulitin ko naman yung sinabi ko sa nakaraan. Well, paulit-ulit. In the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon? Sino doon ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, Philippine from the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino Ang, sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang Yes. NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, Okay. si Commissioner So, Biado. DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, Sa yun lahat po, yan? yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po Tama. yun. Maraming Yun. salamat, Executive Director. Tapos magugulat na lang tayo, baka next hearing, tatanungin na naman. Tinatanong lang natin kasi yung
arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851, does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan eh? Administrative arrest Kasi ba yan? ito po kasi, is a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng provision na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong Buti din talaga si Sec. Remulla, may nare-rebat niya rin. record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasandalang sa paningin po na nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay sinabi po sa batas, Section 17, pero maaari kong basahin. Kanya-kanyang paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon. Grabe yung tawa niya, no? Naiinis talaga ako, men. Sorry Senator Amy. Kanya-kanyang interpretasyon, kahit sila, yung dating administrasyon naman, sila FPRD, iba naman yung interpretasyon nila sa sa justice Di ba? Bakit hindi nila maano yun? Hindi nila parang pinapikinggan yung human rights. Kasi iba yung paniniwala ng mga Duterte. Iba yung pananaw nila. Bakit hindi nila na-call out dati? Sinuportahan pa yung war on D. Well, isa din naman ako sa sumuporta ng war on D dati. Yun nga, nabubulag kasi tayo Diba? Sa pinaka-problema. Malay natin, hindi natin kasi alam dati na yun, meron na pala mga nabiktima ng EJK or sobra-sobra na pala. Labis-labis na pala yung nangyayari. Diba? Hindi lang siya pumutok talaga nung time nila FPRD kasi yun nga, kontrolado nila at sila yung admin that time. Diba? Sa ng chairperson, ang DOJ po, Yes, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang Iba rin po ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos lang ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na Tama. talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede magsabi. Tama. Diba? Pero syempre, mag-election kasi. So, I think, mas maganda yung ganyan. Exposure na din. Diba? Yung iba pa nga, gumagastos ng mga maraming tarpaulin dyan. Ito pa na kapag magkaroon ka ng Senate hearing, lahat ng media outlet, kukunin yung pag-uusap nyo, ibabalita sa TV. Diba? Kakalat sa YouTube. So, grabing exposure yun. Makikita ka. Yun nga lang ang tanong, epektibo ba yung gagawin mo? Especially kay Senator Amy. Ewan ko kung kargado na ba siya sa survey. Kasi sila Senator Bongo, sila Bato, kumarga na sila I think effective din yung nila yung mga paawa effect nila Ayun, inaalam ko Opo. lang. Kung Kasi ito case of first impression Ma'am, Madam Chair. This is a case of first impression. Pero naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court, pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw hindi daw tatanggapin si PRRD. Binanatan si Yusek Castro Maganda to, babae sa babae, banatan. Ang tanong, kung kaya bang tumagal? Kahit palayain ng ICC. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho Iba yan talaga yan, yung warrant over the administrative individual po yan, hindi naman sa estado natin Na isa warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala nang Boom. Diba? Individual, hindi state. Parang special request ko to. FPRD. Diba? Tsaka yun nga, yung bakit nag-iiba ng stand yung Pangulo, inuugag nga ng matindi, diba? Diba? Tapos yung hinihingi pa ng ICC, yung nang-uugag din sa kanya, pinakaulo ng pang-uugag. Siguro, kung mabait lang, good boy lang si FPRD, baka up until now, hindi talaga yan nadala sa dahig. Diba? Kaso kailangan yung bumanat-banat kasi election na Need nyo ring ipanalo yung mga manok nyo. Nabitag tuloy kayo. nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, UUNLE, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. Ang masasabi ko dito talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging
hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo dito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Tama. Andito rin. Especially, meron kayong mga sides. Diba? Yung mga pinapanigan. Si Sec Remulla sa administrasyon. Si Senator Amy naman, I think malinaw naman din na sa inyo. Niwala ba kayo na para sa taong bayan talaga yan? Halatado naman siguro na pro Duterte yung hearing na yan. Puro mga maka-Duterte yung nandyan Diba? Humirit pa si Senator Robin. Yung Madam Chair, if I may. yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice na we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama, or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because Same lang din. Malaman yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Yung tama. Kaya nandyan kayo para kung sino yung tama. Or kayo ba? What do you think? Tama ba? Ang gulo din Magulo din pala sila somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, Nung time ni Kibuloy nga kung katotohanan lang talaga yung kinukuha. Diba? Bakit imbis na ipanawagan nyo si Kibuloy na Kibuloy, sumuko ka na lang. Gusto lang namin malaman yung katotohanan. Hindi. Kasi hindi lumitaw si Kibuloy kasi para sa inyo din, hindi yun tama. Diba? Which is, yun talaga yung stand nyo kasi yun yung yun yung kasamahan nyo si Kibuloy Diba? Gulo? very clear man dito sa diffusion coming from ICC. Sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila Tama po. Dapat ho, ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero surrender po, sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala sa sinabi dito. Wala Baka may mangyari. Sabi nga ni General Torre, diba, parang nag-call na lang siya. Na parang na lang siya nga na okay, decide na lang natin to kasi baka mapurnada pa to. Baka hindi pa to matuloy. Kasi para sa akin talaga, if ever hindi natuloy yun, wala na. Hindi na natin makikita sa FPRD. Or ewan ko. I mean, baka lang ba? Baka magtatago na rin yan kasi yan din yung ginagawa ng mga nila, diba? Mga kaalyado nila na pinaghahanap, nagtatago. Si Senator Bato nga, nag-a-attempt na nga na magtatago Sana merong gulat ang mangyayari, like kinabukasan agad, meron ng warrant para kay Bato para matapos na, di ba? Na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano halimbawa, ang ICC tsaka Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati? Sapagkat ang Senado po nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po pero sir, dyan, pero sir, ito, very clear ba ito, sir? Parang hindi lang talaga nila matanggap na yun nga, nag-withdraw ng Pilipinas sa ICC tapos nahuli pa rin si FPRD. Tapos si Senator Bato isusunod din. I think yan yung isa sa nila na parang, bakit ba? Ito yung namin ito yung plano namin di ba? Na kapag aatras kami, safety na kami. Bakit nangyayari to? Bakit medyo nasingit-singit pa? Siguro ang tanong ni Senator Bato, saan ba kami dito? Di ba? Saan ba yung nakaligtaan namin? Di ba? Saan ba yung kasi para sa amin talaga, maiiwasan na namin to Pero
Bakit ang yung nangyayari ngayon? Tila lumulusot pa rin to. My God. Well, baka na yan. Hindi ako abogado, ikaw abogado ka. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin ito. Dito emotional, tapos sobrang emotional lang nila. Di pa ba emotional yun para sa inyo, men? Comment nyo nga sa baba. Totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang is extradition with a view to extradition. Yung nga ho, So, sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong Tsaka Duterte? yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong titingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa section 17. Kung yung Sir, mga koma Sir, nanggagaling ito sa ICC, itong papel na ito. pero yung sa section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Eh wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatrust. Ito din yung talaga. I think yung sinasabi ni Senator Bato, wala na nga tayong di ba? Pero bakit? Naisahan kayo par. Po ng So bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin kasi yung sinasabi ng batas may surrender. Sige, tanggalin natin, men. Kasi syempre, naman din yung kadalasan nakita ng tambayan dito is, sinurrender kasi personal. Ewan ko, I think yan din yung isa sa gusto siguro nilang ipaamin na parang pinopersonal or pinopolitika sila. Diba? Pero I think part na din yun or meron talagang part na ganun, diba, na parang, since tinik nga to sa lalamunan ko, tanggalin ko nga to. Diba? May mga some kind ganyan pero syempre, I think konting porsyento lang. Parang din kasi, parang, yung sa Interpol din talaga. Diba? Kumbaga parang, sabihin na lang natin na makikinabang yung administrasyon sa pagkakahuli kay FPRRD. Pero yun, malinaw din naman na dinadaan sa Interpol na lang. Diba? Which is, I think ito yung hindi nila na-anticipate. Diba? Na, oh my goodness, pwede pala yan. Actually, 1 year ago, may nakita akong video about kay Trillanes dito na sinabi niya na since hindi na tayo member ng ICC, pwedeng ipadaan ng Interpol. Ewan ko kung nanonood ba sila ng mga pinagsasabi ni Trillanes kasi parang yan yung nangyari ngayon Like, 1 year ago pa yung video na yun, men. Tapos, parang nag-say si Senator Trillanes or former Senator Trillanes na yun nga daw, pwedeng ipadaan sa Interpol. Which is yun nga yun nangyari. Diba? Siguro kung inaral nila yun, baka maagapan pa nila. Diba? And I think yung pinaka makakasave talaga ni FPRRD that day, si VP Sara. Diba? Like, kapag haharang si VP Sara doon, like, nung ginawa niya kay Zuleika Lopez, 'di ba? Na ginaganyan-ganyan niya, like hawakan lang si Bibi Sara, wala na. Viral na sa social media na abusado na yung pulis. Pasadya namang hinaharangan. If ever, I think yan din yung isa sa sa dahilan kung bakit hindi pinapasok si Bibi Sara, 'di ba? Kasi baka may gawin na naman, hindi matuloy yung paghuli kay FPRRD, 'di ba? Goodness. May po sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. ROE. Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang lang naman, at, bakit tayo pinilit na surrender? Hindi man lang naghintay for a request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan nawala ho yung treaty natin? Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. Sir, kaya nga sir, bakit pa natin surrender? May Interpol nga. Ayaw nyo lang tanggapin yung sa Interpol Kasi wala naman tayo. To start with, wala tayong room statute na Yun po yung option. babasihan dahil wala na tayo, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities at sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating po executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi dahil hindi yun. nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang.
Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho All maaaring that was indicated was with a view to extradition. Hindi So, yung under extradition sapagkat hindi nga tayo, Tinatagal na ninyo wala na lahat tayong ng treaty with mga- ICC Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa extradition. Wala na yan. Tapos na eh. Wala na nga si, si FPRD eh. Diba? So ano pang purpose? About naman dyan kay Senator Amy, pwede naman niyang i-call out agad talaga yung kapatid niya. Diba? Ba't pinaligoy-ligoy pa? Dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo binahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin. Actually, dito sa Pilipinas, ang tagal din kasing umusad ng ng batas. And do you think ba, men, if ever dito sa Pilipinas ikukulong si FPRD, matatalo talaga sila or mabibigyan talaga ng hustisya? Kasi if ever dito sa Pilipinas yan, tapos this coming 2028, if ever hindi ma-impeach si BP Sara tapos manalo siya, wag naman sana. Do you think ba hindi makakalabas si FPRD? Diba? Kaya siguro, yung pinaka big plan is, doon na lang natin gawin yan sa sa ibang bansa. ICC na lang yung ipahatol natin dyan. And I think dyan sila nasasaktan yung kampo nila Duterte. Kasi yun nga, hindi nga nila inaasahan, di ba? Useless kasi yung political power nila kapag si FPRD is nandun na sa ICC. Ouch. Na mabuti po sa ating bansa. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Ulit-ulit na. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw, nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Oo, yun talaga yun ang naging Pero best judgment namin. ang sugal na yun, Pwede din yun. Di ba? Nasa sa inyo na lang din kung paano nyo siya i-analyze. Di ba? Sabi ni Sec. Remulla, hindi na nga pwede yung surrender, di ba? Kasi hindi na nga tayo member. Tama nga naman kasi parang tanga naman yung Pilipinas, di ba? Na parang nila ipapa-extradite nila yung ICC mismo yung mag-extradite. Tapos hindi na nga tayo membro. Mas grabe yung butas na makikita nila doon. Unlike kung sa Interpol, pwede lang na magpatay mali siya yung gobyerno na wala pwede lang gamitin na excuse ba na wala yun yung request ng Interpol hindi natin sila pwedeng tanggihan kasi kapag tinanggihan natin yung Interpol, kapag meron naman tayong gusto na ipahuli gamit Interpol, hindi na tayo tutulungan. Yun yung pinakamalinaw. Nilaro kayo sa ganung way, di ba? Hindi na pwede yung extradition kasi hindi na nga tayo member. Nilaro kayo sa ibang paraan. At dahil nga nangyari yan, edi pwede yan, nangyari Diba? Malamang pwede kasi nangyari siya. Sabihin natin, what if wrong or mali talaga yun? Edi maghintay na lang tayo. Kasi for sure, i-defend naman yan ng mga abogado ni FPRD dun sa dahig. Diba? Hintayin na lang natin kung ano yung decision talaga. Diba? Tingnan natin kung maipapanalo ba yan ng mga abogado nila FPRD yung about sa illegal arrest. Kung may panalo, edi tawa kayo. Diba? Pero kung talo, wala. Iyak na lang. hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ito Ang obligasyon ito to the rest of humanity Wala na nga Interpol nga, madam. extradition. Kasi yung Ano kayo sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 1951. That is contained in Republic Act 1951, Section 17 pa rin po. Babalik po tayo rin muli. Mahirap din kasing tanggapin talaga yan para sa kanila. Bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito?
Ay, nako, grabe yun. Ang sakit sa bangs nun. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nyo ay mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoicy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun, malino naman sa klaro yun na nilaro-laro talaga sila ng mabuti. So, ang isa lang din sa kinabiliban ko dito, yung sinabi ni Sec Remulla na parang the law may be harsh, di ba? But that's the law, di ba? Masakit talaga, especially kapag ikaw yung tatamaan, di ba? Parang lang yan parang kulong habang buhay. Of course, sino bang matutuwa sa kulong habang buhay, di ba? Of course, para sa iyo talaga, parang unfair naman to, kulong habang buhay, di ba? Like, dito na lang ako forever, di ba? Magdi-disagree talaga kahit sinong kriminal. Sige, sabihin natin yung iba tanggap na, pero medyo medyo masakit yung part na yun na ikukulong ka habang buhay, di ba? Kasi wala yun yung law need i-separate yung mga taong nakagawa ng masama sa society para hindi magkagulo, para safe yung safe kang nakakagala-gala sa labas, di ba? Pero hindi to the extent na chuchugiin mo kahit user lang chugi agad. Anak teteng ang worst no na. So yung kay Senator Bato naman, ramdam din talaga natin yung pagpupursige ni Senator Bato dito. Kasi ikaw ba naman yung isusunod, di ba? Ikaw ba naman yung nasa listahan? Alangan, gagawin mo talagang lahat, di ba? Minsan lang parang sabi naman ni Bato, hindi para maging emotional, pero kita nyo naman, di ba? Na parang kita nyo, sir, hindi na tayo member. Siguro yan parati yung binanat-banata ni Senator Bato na hindi na nga tayo member, kasi possible naman din talaga na yung time na huhulihin na siya is magagaya lang din kay FBRRD na baka ipadaan na naman sa Interpol. Pansin nyo, hindi naman kinokorek ni Senator Bato doon na wag na nating pakinggan yung Interpol. Wala siyang sinabing ganun kasi aware din siya na need din talaga nating mag-cooperate sa Interpol, or hindi natin pwedeng bigyan ng lamat yung Interpol, diba? Sabi nga ng Pangulo, kapag may hihingin sa atin yung Interpol, oblig tayo na ibigay natin yun kasi syempre membro din tayo. And then kapag magbulag-bulagan kasi tayo or magbingi-bingihan tayo, possible time will come, hindi din tayo tutulungan ng Interpol kapag tayo naman yung may kailangan. Which is yun nga yung nangyari kay Alice Go, diba? Na nadala nga siya sa Pilipinas. Kasi for me naman talaga, nakakatakot kapag matanggal tayo sa Interpol, diba? Or maging yung Interpol sa atin, magtampo, diba? Na parang, Pilipinas, tanggal na kayo, out na kayo. Nakakatakot yun. Bakit? Kasi kung hindi na tayo magiging miyembro ng Interpol, tapos hindi na nila tayo tutulungan sa paghuli ng mga takas dito sa atin, time will come, lahat ng mga kriminal dito sa Pilipinas, mga mayayaman, pupunta lang ng ibang bansa. Tapos wala na, mahihirapan na tayong hulihin. Actually, si Tebes nga, medyo nahihirapan nga tayo sa kanya. Ewan ko kung bakit, diba? Matalino din talaga yung taong yun. Tapos si Harry Roque, diba? Malayan, malapit na yan, konti na yan. Dahil sila Maharlika, diba? Isusunod na ata sila Maharlika, diba? So, yun lang naman mga kanois. So kayo, masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoicy. So again, Boss Balita TV, Filipinoicy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoicy is out.